Okay. Sige po, Doc John, pwede na po. Thank you. Sandali. Hindi nakikita yung aking screen. Kanina po, meron. Ngayon po, Doc, ay wala. Oh, nawala. Okay, sige. Dali lang. Let me try. Okay. Na po. Kita na po, Doc. Opo. Okay, sige. So, magandang gabi po sa lahat. Ako po ay natutuwa na muli tayong nagkasama-sama ngayong gabi for quite a while na ako'y nagkakaroon ng aberya sa ating schedule. Pero at least ngayong gabi, tayo po ay sama-sama ulit. Okay? Peter Life, similar na ako sunod mo. Sige. Okay, so siguro yung iba na mga kasama natin po pwedeng i-mute yung inyong mga microphone siguro para tayo ay walang competition. Okay. Sandali ha. Akin lang. Ilipat ito sandali. Okay. So, ito yung ating program. Ito yung ating klase. Ano ho? Pagkatapos yung ating course, Nutritional Science, ito isa sa mga courses towards the program yung Lifestyle Medicine na alam ko na alam ng lahat na nandito ngayon. Akin pong nakikita na sa ating klase ngayong gabi, mayroon tayo as a whole, mayroon tayong 24 na mga participants. So welcome po sa lahat. Ulitin ko yung nabanggit po kanina, hindi man nakikita natin ang ating mga sarili face-to-face. Yung aking nakikita dito sa aking screen na yung aking slide at saka yung aking mukha lang. Pagkatapos yung iba, ay di yung inyong mga pangalan lamang ang siyang nakasingit dito sa aking screen na akin po nakikita ngayon. Okay? So, ito yung ating course po, Nutritional Science. Ito yung ating course description. Just to repeat what we have discussed nung ating last na SEM na nagkaroon tayo kumbaga yun ng part 1 at ngayon ito yung ating parang pinaka part 2. So, just to repeat the description of the course, it is a study of the basic nutritional requirements of the human body. So bilang mga tao, mayroon tayong requirements mga kapatid. Ano po? Itong mga requirements na ito na ating, kumbaga, yung ating pagkain, ang epekto ng ating kinakain at yung kakulangan nito, no? Inadequate nutrition, ano ang siyang epekto nito sa estado ng kalusugan ng bawat sa atin. At ilan sa mga topics natin pong na-discuss na at ating patuloy na i-discuss and hopefully dito sa ating part 2 ng ating course sa Nutritional Science, ito yung mga topics, good nutrition, diet guides, pagkatapos yung mga key nutrients, caloric control, yung mga eating practices, yung meal pattern, diet and diseases. Ano po? Medyo mahaba ito pagka ating pag-uusapan yung ating kinakain at ano ang mga karamdaman na siyang related po nito kasi napakarami talagang mga sakit. In fact, sabi ng Father of Medicine na po, kumbaga ang ating pagkain ang siyang primary na cause ng halos lahat ng mga sakit ng tao ngayon. Kaya pagka ating sinasabi na yung mga sakit ng tao ngayon, ang ating pagkain, ito'y mayroong role, no? Mayroong malaking role, primary role na kanyang ginagampanan, ay di wala na tayong ligtas doon. Tapos yung energy balance, food supplementation din atin itong pag-usapan. So basically, ito yung mga iba't ibang mga paksa natin pong napag-usapan at ating patuloy pong pag-aaralan, pag-uusapan dito sa pagpapatuloy ng ating course on nutritional science, mga kapatid.
So, na-discuss na po natin yung overview ng nutritional science. What is nutrition? We also talk about yung food. Kumbaga yung basic component ng or concept ng nutrition ay yung pagkain. Tapos yung kumbaga yung food is translated into various nutrients. At saka yung iba't ibang mga classification ng nutrients. Kumbaga po yung ano lang, yung uh, overview lang ng different classification of foods, di ba? Yung sources ng energy, yung carbohydrates, yung protein, at yung fats, ano po, ating pinag-usapan yan. Then yung vitamins and minerals, the micronutrient. Kapag yung tatlong source ng energy, ulitin ko po, carbohydrates, protein, at saka yung fats, yun ang siyang macronutrients. Magandang ating maunawaan yan sa ating pag-aaral sa topic all about nutrition or nutritional science. Then, yung enzymes, part din ito ng nandoon sa ating pagkain. So yung ating pagkain, hindi lamang nutrients ang nandoon, mayroon din itong mga enzymes, mga hormones, ano po, at saka yung nakita ko, isa sa mga courses na ating pinag-aaralan, yung mga phytonutrients. Ano yung nandoon na mga nutrients sa plants? Ano po? So phytonutrients, kasi yun ang siyang parang pinaka-highlight or pinaka-in ngayon na pinag-uusapan na sa ating kumbaga yung ideal food na siyang ibinigay ng Diyos sa atin, which is the plant-based na pagkain, yung plant kingdom, no po? Yung opposite nito, yung animal-based na pagkain coming from the animal kingdom, no? Yung mga karne, yung mga hayop, yung mga hayop na yan. Whereas yung galing sa mga halaman, sa mga plants, ang mga nutrients na yan doon, tinawag ito as a whole yung phytonutrients or plant nutrients. So, nandun po yun. Isang, kabagay, mahabang pag-uusap yun at doon sa ating mga kasama o sa inyong mga pinag-aralan na iba, hindi ko pa man nakita yung buong perspective o konsepto ng ating program sa lifestyle na medicine. Pero mayroon akong ating kumbaga po ating pinag-aaralan po dito na ilan sa mga sangkap na nandoon sa plant-based na ating mga kinakain, nandoon din yung mga healing components noon, yung mga healing properties dito ano po. Kaya maraming mga products ngayon ang siyang lumalabas. Yung iba nga ay sabihin na po natin ano yon, source ng pinagkakitaan ng maraming mga tao ngayon. Ano po? Alam nyo, naalala ko lang yung isang usapan dati na yun daw yung madaling pagkakakitaan nung unang panahon, yung mga drug lords yun, di ba? Yung droga, ika nga. Pagkatapos itong mga later na mga panahon, yung konsepto ng anong tawag dito, yung health and wellness. Yung health and wellness, pagpasok ng ilang mga sangay ng siyensya, kagaya ng naturopathic medicine. Kasi yung talagang conventional na medisina, itong mga medical doctors natin, di po ba? Pagkatapos yung nandoon sa ibang science, yung legit na mga science about molecular biology, at saka yung nutritional science na as a whole, kasi malaki-laking pag-uusap po ito. Alam mo yung nutrition, mayroong degrees sa college na nutrition lang. Pagdating naman sa masteral, mayroon ding degree na masteral ng nutrition lang din. At kahit sa doctoral na program, mayroong isang degree na ito pinag-uusapan, just all about nutrition, mga minamahal ko. In fact, kahit sa mga doctoral na mga programs ngayon, yung academic talaga na
ito'y ano ba yung term na aking hinahagilap? Ano po? Yung recognize ng CHED, ng Commission on Higher Education, ano po, kahit saan tayo pupunta, meron akong na napansin dito sa larangan ng nutrisyon na mayroong isang doctoral program which is just all about yung behavior change lang. Kasi hindi ibig sabihin na tama yung kinakain, tama yung pagkain na nasa harapan natin, na lahat, pagka naunawaan yun, makikinabang na. Kasi po, kahit tama yung ating alam, pagka hindi naman natin ito pinapractice, hindi natin ginagawa, wala ding nangyayari. Kaya I have just noted something in relation to a doctoral program in nutrition na ang kanyang focus is all about dynamics of behavior change lang. How to how to promote to people the change of behaviors, dietary behaviors. Sabi ko, matindi ito. Talagang yung very specific na mga problema pagdating sa nutrition, mayroon na mga ganong mga programs na pwede tayong pumasok doon, ating pag-aralan. So, ang tao ay ating maunawaan at pagkating naunawaan ng tao, ang bawat sa atin ay naunawaan, then makapag-promote tayo ng mabuti ng tamang pagkain. Okay? Dati siguro hindi kumakain, ating inaalam kung anong mga dahilan po doon at maipromote natin ng tama yung tamang pagkain, mga minamahal. One of the perspective pa din earlier, nung ako'y nagsisimula pa lamang bilang isang public health educator, ang definition ko sa good nutrition, simple lang. Ang tama na nutrisyon ay ang pagkain ng tamang pagkain. Ano po? Siguro sa atin na mga nasa klase na ito, pagka nandun na kayo sa community, nandun na kayo sa field, ito, simple lang ito. Pwede nating i-share kaagad. Ano ang tamang pagkain? Tamang nutrisyon. Ang tamang nutrisyon ay ang pagkain ng tamang uri ng pagkain, tamang dami ng pagkain, di ba? So, eating the right kind of foods, tamang dami, right amount, tapos yung right time, tamang panahon, yung eating 3 meals a day, 2 meals is better than 3 kung ang ating trabaho ay hindi physical. Yan ang sabi ng Spirit of Prophecy, na marami mga tao ang siyang sinusunod naman yung practice na yon. So, ulitin ko, tamang nutrisyon, tamang uri ng pagkain, tamang dami, tamang panahon, yung tamang dami, yun na yung caloric control. Tamang uri, ito na yung different kinds of nutrients na ating pinag-usapan din last time. Yung mga food pyramid na yan, yung mga practice na yan. At saka yung pinakahuli, tamang pagkain, tamang dami, tamang panahon, at tamang pag-iisip. Pag-iisip, yung mindset, mga minamahal ko. Kasi hindi porke tama o may alam tayo na tayo ay automatic lulusog na tayo. So, the right kind of mindset talaga. Bakit baga pagka wala tayong, ito ating observation. Ang isang tao pagka walang sakit, hindi niya nagagawa, nasusunod yung tama na mga practices. Pero pagka yung isang tao, sinabi ng doktor sa kanya na ikaw ay high blood, ikaw ay diabetic, at medyo malala na, iwasan mo itong mga pagkain, iwasan mo mga pagkain na yan. Ikaw ay mayroong cancer, stage 2, stage 3 na yung cancer mo. You have to really change your diet. Bakit nagagawa kaagad ng tao? Kasi yung tao, nasa kanyang tama na mindset. Nakuha niyo po? Okay? Kaya nga, pagka nasa tama na mindset, na nakita niya na mas mahalaga, napakamahalaga na ako'y mabubuhay pa at hindi ako mamamatay, then anything that calls for change, then I will be willing to change. Ako'y magbabago. Pero pagka ako'y nagpuyat, wala namang nangyari, ako'y halos araw-araw, 1 meal a day, ako'y nasa fast food, wala naman nangyari. So pagka wala pang masama na nangyayari sa atin, then that
that does not affect yung ating mga practices. Pero pagka may sakit na tayo, mga minamahal ko, di ba? Iba ng usapan niyon. Okay? Lalo tigit pagka yung ating sakit malala, no? How worst yung ating sakit, mas lalo ng ibang usapan niyon na yung ganoong mindset po, willing tayong magbago kahit anong ating gagawin. No? Kahit ano man ang siyang kinokol, halimbawa, kailangan mag-vegan ka, ikaw ay wala ng fat halimbawa, wala kang sugar sa diet mo. Ginagawa ng tao yon pagka yung ating problema ay talagang grabe na at gusto nating gumaling sa ating karamdaman. Hello? Nakuha nyo po? Did you follow what I have just said? Yes po, Doc. Maliwanag po. Okay. So, Yes, Doc. wala. Kaya nga sa ating mga Pilipino, mayroon tayong kasabihan, walang pagsisisi na nauuna. Kaya nga yung pagsisisi parating nahuhuli. Kumbaga, kahit alam natin, ginawa natin ang gusto nating gawin, at ang resulta ng epekto noon, kaya nga sa huli parati yung pagsisisi. Sana yung resulta ay hindi talaga malama, di ba? O di kaya grabe na tayo po pwede pang magbago at tayo ay ma-reverse pa natin ano man ang kalagayan ng ating kalusugan, no? Hindi man sa atin, sa ating mga mahal sa buhay, sa mga tao nating pinaglilingkuran, sa ating mga churches at sa mga communities kung nasaan man tayo, ito yung sinasabi ko po sa inyo ng tamang pagkain ay ang pagkain ng tamang uri ng pagkain, tamang panahon, tamang dami at tamang pag-iisip, no? Tamang pag-iisip. Yung pinakasimple ditong ilustrasyon, yung mga anak ko nung maliliit pa, may pamalo ako sa lamesa. Pagka kainin mo yan, pagka hindi akain, ay di natatakot yung mga bata. At kuminsan pag matigas ang ulo, nasa lamesa, napapalo pa at umiiyak kumakain. Actually, hindi yan maganda. Kasi pagka tayo kumakain at medyo negative yung ating emotion, that also affects yung digestion ng ating pagkain. Kaya ngayon maganda yung pag kumakain tayo, masaya tayo lahat. So, yung ating kinakain, mga minamahal ko ay tuloy-tuloy din kumbaga po transmission from the food doon sa nutrients po, at saka ma-translate yan dito sa mabuting kalusugan. Kasi ang ating goal sa ating course na ito at sa ating program, course Nutritional Science, ating program na Lifestyle Medicine, walang iba kundi na makamtan ng lahat ang tama na kalusugan. Di ba? Tamang kalusugan. So, we discuss yung ating sunod na pinag-usapan na topic was all about diet guide. Sabi nga ng banal na kasulatan, sabi ng Panginoon, no, whether you eat or drink or whatever you do, anong sabi dito? Do all to the glory of God. So, yung ating goal is eating to live. Kumbaga po yung healthy eating, malusog na pagkain. Then we realize that people are dying today not because of whatever reasons, but people die because of the way we live. Then in-outline ko sa inyo the results of the latest study, the very current, yung pinaka-latest nga, resulta, best practices, why people are dying, the leading cause of death, ay ito yung 7 lifestyle habits, di ba? People also are living longer and better lives. It is because of these 7 lifestyle practices, the best practices, which are regular exercise, healthy weight, plant-based foods, whole grains, healthy fats, then adequate rest, at saka yung lifestyle na sad-free, yung smoking, alcohol, and drug-free na lifestyle. Inyo itong tingnan mga minamahal ko, no? Mga kapatid ko. Kasi ito ang pinakamahalaga. At sa ating focus ng ating program on lifestyle medicine, kumbaga lifestyle is medicine. Kumbaga po,
good health are traced back to how we live. Yun na yung sabi natin kanina, people are dying today not of any other reasons, but people are dying today. This is because of the way we live. And these are the practices, the ways people are living today that promote better and longer lives. At saka, on the contrary, pagka hindi natin ito sinusunod, ito ang mga dahilan bakit ang mga tao po namamatay. Okay? So, what is eating to live? Eating healthy, ano po? Healthy eating, mga food preparation, sneaking calories, eating guide. Ito yung ating mga pinag-uusapan. Okay? So, yan. Mabilis lang na aking i-review yung mga slides. Ating review what is the goal of good nutrition. Ano po? Kaya nga ito yung tatlong goal ng tamang nutrition, mga minamahal ko. To look better, to feel better, and to move better. At dapat yung tatlo ay ating sama-samang sama-samang gagawin. Hindi lamang yung isa, kasi kung ating i-ignore yung ibang goals, mga minamahal ko, then there are a lot of problems. So we need to focus excessively on those three. Yung weight loss, yung health, at saka yung performance. Looking better, moving better, and feeling better, mga minamahal. Okay? So I discussed with you yung food pyramid at saka yung my plate coming from these various global organizations sa USDA, ano po, tapos yung Health Canada, yung Precision Nutrition. Ating pinag-usapan itong yung food guide, no? Yung food guide o dietary recommendations o dietary guide coming from this food pyramid. Hindi ko na ito ulitin kasi ating napag-usapan na po ito. And the food from the food pyramid, then the world move towards this healthy plate o my plate. Kaya nga ito na yung mga my plate, no, na ating nakikita. Yan, mayroong mga evolution na mga my plate. Pagka galing dito, nandito ito ngayong ilang mga nag-evolve na the added healthy oils and water na hindi naman nakita doon sa dati. Okay po? Kaya nga ito yung healthy eating plate where the fats na dati hindi nila isinasama, sinama na ngayon. Kaya nga yung mga konsepto na you want to live better, then you have to be fat-free. That is wrong. Kasi aking nakikita yan sa mga programs kagaya ng CHIP program, yung coronary heart improvement program or complete health improvement program na siyang parabang standard na program ng ating church ngayon. Nakikita ko doon yung ilang loopholes doon, ilang problema. Kasi po, I joined the program. And when I joined the program, the recommendation was that we don't have to add anything fat sa ating pagkain. So, inalis ko po yun. Then later on, I realized, ako'y nag-aaral pa sa Precision Nutrition, yung fat ay hindi dapat mawala. The problem is, atin itong pag-uusapan, siguro sa susunod natin na mga klase, it is not the fat itself that is bad, but it is the kind of fat that we eat or we include in our diet that is giving us a lot of problems today. A lot of diseases. Hindi talaga yung fat. Kasi mayroon mga fat-soluble vitamins. Ngayon, pagka wala ka na talagang fat sa pagkain mo, then how can the body benefit from these fat-soluble vitamins, mga minamahal ko? Di ba? Napakarami. Vitamin A, vitamin D, vitamin E, vitamin K. They are all fat-soluble vitamins. No? Kaya nga, magkakaroon tayo ng malaking problema dito, deficiencies, if we avoid 100%, avoid totally yung fat sa ating diet. Then dito sa healthy eating guide din, akin lang itong in-stress out uli, then at the bottom, yung staying active exercise is also included into it. Sinama na yung exercise kasi na sa pag-uusap ng nutrition, exercise is also part of it. Okay? So, ito na yung Harvard, ito mga minamahal ko, medical school, Harvard Medical School.
Hindi si Doc De La Torre ang siyang nagsasabi, but what I am showing to you right now, the slide, is coming from the Harvard Medical School, the leading medical school in the world today. Okay? So, atin tong maunawaan. Then, hindi lamang yan, then we move on to one of the top health promotion, nutrition promotion education program in the world, which is the Precision Nutrition. Kaya ngayong PN, nandyan yan mga minamahal, where ang inyo pong lingkod, ako po ay certified nutrition coach ng Precision Nutrition, which started pa noong 2013. Diba? Kaya nga ito na yung plate na ito. At ulitin ko po itong my plate kasi po dito tayo nagtapos, if I am correct, last time. So ating idudugsong ngayon ito, magandang ating naunawaan ng lubos kung ano itong dietary recommendation using the Precision Nutrition plate, mga minamahal ko. Okay? So itong slide na nyo nakikita, this is anytime dietary recommendation or dietary guide. Kita nyo po doon, kung baga ito yung ating plato, almost about 60% ng ating plato o every meal, no, bawat kain natin, about 60% ng ating dapat kinakain ay vegetables. You want to be healthy? You want to be freed from diseases, mga minamahal ko? Follow this guide. Otherwise, pagka tayo po'y kumakain at yung ating plato, kalahati ay kanin, kalahati ay, 1/4 ay, kumbaga, kahati kanin, kung minsan pa hindi kalahati kanin, pagka yung mga only rice tayo doon, pagkatapos ay yung protein, kung siguro chicken joy, whatever na karne doon, well, mga minamahal ko, you have your protein, you have your fats, but you don't have the veggies, vegetables. So, yung carbohydrates, kaya nga, ang problema ng tao ngayon, tingnan nyo ha, tayo mga Pilipino, normal natin na pagkain, yung ating plato, kalahati kanin. O minsan pa 3/4 pa ay kanin doon. Tapos ulam na yung natira. At yung ating ulam ay isda, manok, o karne man, anumang karne doon, di ba? Yung tokwa. Kasi ngayon mahal na ang gulay. Minsan hindi na nga tayo naggugulay, di ba? So, ano nangyayari? Sapagkat marami tayong carbohydrates, marami tayong rice, the tendency is we become overweight or we become obese. Kaya nga, obesity today has become an epidemic already or a pandemic already. Pag sinabing pandemic, para yung COVID, buong mundo na naapektuhan ng problema ng obesity, sobra sa timbang. In fact, ang tamang timbang ay si Brother Arnel Marcaida. Kung inyong nakikita si Chaplain Arnel Marcaida, yun ang ideal weight. Ako, tingin nyo sa akin, ako yung medyo, di ba? Ako yung lalayo, ha? Para makita nyo si Doc. Okay. Ako yung naka-shorts lang. Oh. Ako hindi mataba. Ako yung tumagilid man, hindi protruding yung aking tiyan. Ako mayroong kaunting tiyan, pero pagka ako naka-polo, maliban lang po naka-t-shirt, tiyan medyo nahahalata. Alam nyo, itong aking timbang, ako ay actually overweight ng mga 5 to 7 kilos pa. Okay? So, ibig ko sabihin, itong aking physique ngayon, ay ako'y overweight pa. Kaya nga sabi ko sa inyo, si Chaplain Arnel, yun ang ideal body weight. Sabihin nyo, mukha namang sobra namang liit. Pero ganun talaga. Di ba? Ganun talaga ang siyang katotohanan. Mga minamahal ko. Okay? So ganito yung any day, anytime na meal. 60% ng nasa ating plato ay gulay. Yung gulay, kakaunti lang yung calories niyan. But when you eat it, hindi kayo mabilis na magutom. Pero pag kayong kinakain mo yung matatamis,
matataba na pagkain parati, ano po, yung healthy fats dito, including oils, nuts, and seeds, yan ay halos nasa mga 15% lang. Pero pag kumain ka ng meat, sobrang dami ng fat doon. Di ba? Okay. So, itong problema now, carbohydrates even is not found in this any day meal. It is because exercise has to be part of our daily routine. Okay? Kaya nga ito ngayon ang ating plato pag kumakain tayo right after ng ating exercise. So pagka ikaw ay lumakad ngayon, okay? Ikaw ay nag-jogging, ikaw ay nagbisikleta, ano po, o ikay pumasok sa gym, pag uwi mo sa bahay, kung yung iyong walking ay umaga, yung almusal mo ay ganito. Yan, mayroon na doong isang cup ng rice. But half of your plate, nandoon yung protein at nandoon yung vegetables and fruits. Di ba? Yung protein, yun yung tumutulong na ang ating katawan ay makadevelop ng lean mass. Kumbaga yung mga laman talaga, hindi taba. Kasi anything na sobra sa ating pagkain, mga minamahal ko, naku-convert yan into taba. Okay? Kaya nga yung isang plato, yung isang cup doon ng kanin or bread or pasta, dito sa ating my plate na ito, yan ang siyang, kasi alam nyo yung carbohydrates na nandyan sa rice, nandyan sa root crops, nandyan sa pasta, yan ang siyang first source of energy. Kaya pagka ikaw ay nagtrabaho, iyon kaagad ang siyang natutunaw, nagagamit ng ating katawan. Nakuha niyo po? Kapag malakas kang kumain ng kanin, yun ang kinakain, yung ating mga taba, yun ay hindi na natutunaw. It is because we eat a lot of carbs or carbohydrates. But if we minimize the carbohydrates, alam nyo mga kapatid, sabihin nyo, mahirap naman, Dok. Yan. Mahirap lang to sa simula, pero masasanay din kayo. Kanina, yung pananghalian ko, ay siguro 2 kutsara lang ng kanin. Kasi yung almusal ko kanina ay rolled oats with some nuts, di ba? With some milk, yun ang aking nakasanayan na. Ay di, kulang ako ng gulay. So, kahit talbos ng kamote kanina, yun ang aking binanatan. Halos buong plato ay puro gulay yung kinakain ko. Then, I feel good, no? Hindi ba yung feeling mo ay bloated ka? I hope you get it, no? You get it. Pero pag hindi nyo nakuha masyado, huwag kayong mag-alala. Kasi itong ating sunod na pag-uusap ay i-repeat natin ito. A lot of these concepts are going to be repeated. Okay? So, mga kapatid, Chaplain Arnel, bigyan mo ako ng ng time. Pagka 5 minutes before my time, para at least nalimutan ko yung relo ko sa baba, hindi ko nakikita. Okay? So, itong sunod ay the 5 eating habits, mga kapatid ko. Okay? So, ito yung 5. Ito ba ating na-discuss dati o hindi pa? Hello? Ito bang 5 na ito na nasa inyong screen? Ito ba ating napag-usapan dati in details or overview lang? Parang overview pa lang, Doc. Overview, okay. Give me 30 seconds lang. Kukunin ko lang sa cellphone ko. Okay. So, thank you. Nandito na yung aking relo, aking cellphone. Okay. So, pagkatapos ng ating napag-usapan ang konsepto all about food and nutrients, mga minamahal ko. Tapos yung guidelines, no? Yung nutritional guide, dietary recommendations na yun ay na-discuss ko na sa inyo. Ano po? Now, we move to yun na yung paano natin to i-apply sa ating sarili. Kasi ito yung importante eh. Okay? Ating alam na ganito pala dapat nating gawin. Ano po? How can we apply? Kaya nga,
we'll move now to these 5 eating habits, mga kapatid. So number one dito sa eating habits is you eat slowly. Okay, the very first one ha, you eat slowly and stop at 80% full. So pag kumakain tayo po pala, kailangan natin ng dahan-dahan lang. Huwag mabilis ang kain. Are you with me? Nakuha niyo po? Hello? Yes, Yes, nakuha yes po mo. daw, yes po. Okay. So eat Yes, loud slowly and clear. and stop at 80% full. Alam nyo kasi yung mabilis na pagkain, eating too quickly and to the point of fullness. Mabilis yan kumain kasi gano'n. Actually, ito ang problema ng tao ngayon dahil sa pagka-umaga, wala na tayong panahon na magluto, di ba? Kaya kakain tayo, sobrang bilis at hindi pa tama yung ating kinakain. Sobrang bilis. At tendency doon ay busog na busog ka. Yung ganito palang practice na mabilis na pagkain at yung talagang busog na busog ka pagkakulang pa nga tayo, ang ating ginagawa, iinom ka pa ng isang basong tubig, di ba? Pagka nasa fast food ka, inom ka pa ng soft drinks. May halo-halo pa. To the point na hinihingal ka na. Talagang sarap ng buhay. Busog na busog ka. But afterwards, you are not feeling good. Hindi maganda. Para bang bloated. Okay? This leads to challenges with leanness, performance, and health. Kasi po, nagkakaroon talaga ng maraming sakit. Ano po? Tsaka talagang tayo ay lalaki pagka ganoon. At yung natural, pagka ikaw ay busog na busog, hindi ka na makakagalaw ng gusto. At kung ganoon ang ating practice day in and day out, araw-araw, linggo-linggo, buwan-buwan, malayo na. Kaya ngayon sabi nga nila laut higit pagka medyo gumaganda ng takbo ng buhay, nagkakaroon tayo ng medyo marami-rami ng pera, ang nangyayari ngayon, pati yung ating lifestyle nagbabago na din. Yung ating kinakain, iba na din. Hindi po dapat. No? Hindi po dapat. Pagka tayo ay nagkakaroon, hindi yung ating paraan ng buhay ang magbabago, kundi kung tayo may binibigyan ng Diyos ng sobra, tayo man ay kakaunti na magkaroon ng spiritual na pag-uusap. Pagka nagkaroon din ng sobra na pera, yung sobra na yun, hindi yun para sa atin. Bibigay mo yan doon sa iba. Susuporta mo sa mga ministries, sa mga gawain. Hello. Ang ating kasing ay iba, no? Anyway, ibang pag-uusap 'yan, right? So itong ugali na ito na mabilis kumain at parating bundat talaga, ito'y napaka-importante. Okay? Mga minamahal ko, na ating maunawaan na dapat pag kumakain tayo mabagal at yung 80% na hindi ka pa talaga busog, masyadong busog, titigil ka na, ito ay importante kung gusto natin na tayo ay magbawas ng timbang. So pagka medyo malaki tayo, sobra tayo sa timbang, gusto mong lumiit ng kakaunti, gusto mong pumayat, itong dahan-dahan na pagkain at tumigil ka ng hindi pagasinong busog, kahit ito lang, you will find some success. Talagang nakakita ka ng magandang resulta. Liliit ka talaga. Subukan ninyo mga minamahal ko. Subukan niyo itong bagay na ito. Okay? At inyong i-maintain ito. Okay? The goal, paano ito gagawin? Ang goal, kailangan tuwing kain tayo, at least ating meal time is around 15 to 20 minutes. Ako ginalagay si Kuan, kuday kutaka ko nung sa Balabe sini uli to isang tao. Kay ako uli kay ibuhian ko ni Kuan engineer nga. Patro. Hello. Yes. Hey, hindi ata nakikinig yung iba sa ating pag-aaral. Okay. Nakamute lahat, Doc. Sige. Mute lahat. Mayroon kasi ako naririnig. Sige, tuloy tayo ha. Pagka tayo ay kumain, yung goal ay 15 to 20 minutes per meal. So no less than
15 minutes or 20 minutes ang ating oras para pag kumakain tayo. Minimum po ito, up to about 30 or about an hour. Kaya nga, ganito ito eh. And then you stop when you are satisfied and not full. Kapag pagka, okay na ito. Huwag yung mayroon pang kakaunti, hanggang dito pa, pupudit, ang busog hanggang dito talaga sa liig. Huwag naman ganyan. Okay? So, ito po, na-practice, ito habit, mga minamahal ko, hindi ito madali. So, start slow. Pero, huwag niyong kalimutan. Kumbaga po, start slow, but with steady progress. Kumbaga, tuloy-tuloy niyong ginagawa. Okay? With fewer distractions at a time. Kasi mayroong mga sinasabi natin na, okay, ngayon ay cheat day muna kasi birthday, anniversary, potluck. Ay, ang problema halos araw-araw naman ay birthday. Araw-araw mayroong birthday, mayroong anniversary, mayroong potluck. So parang araw-araw ay cheat day natin. Kasi sa health and wellness na coaching, we allow para bang maybe once a week, mayroong isang araw na cheat day mo yon. You can maybe eat something like ice cream that you want. Parang ganoon. Or maybe you can eat talagang busog na busog. Pwede yan kasi siguro mayroon sigurong kasalan. Pwede yan. Pero yan ay once in a while lang. Hindi yan araw-araw, no? Kaya nga, siguro yung mga once or twice a month, pwede yan. Pero once a week, siguro, baka pwede pa. Pero hanggat maaari ay once lamang o twice lamang a month yung ating cheat day. So make slow, start slow, but steady progress. Okay? And then fewer distractions, mga minamahal. Okay? Alam niyo po, the benefits of eating slow and stopping at 80% full are the following. Your appetite awareness would increase. Para bang ang nangyayari kasi, hindi ba nyo napapansin ngayon, kumbaga sa atin ngayon na wala tayong sinusunod na mga healthy eating na mga practices. Hindi ba? Para bang kakakain mo pa lang ay may nakita ka lamang na ibang pagkain, gusto mo kumain na uli. Susubok ka uli. Katututbrush mo pa lang eh. Kumbaga, around 30 minutes o 1 hour ka pa lamang nakatapos ng pagkain, nakapag-toothbrush ka na, may nakita kang pagkain doon, kakain ka na naman. Hindi dapat ganoon. Mayroon niyang interval ang pagkain. At least, mga minamahal ko, ay 4 hours. 3 to 5 hours ang interval ng ating pagkain. And eating a full meal, around 80% full, maybe around 4 to 5 hours, saka ka makakaramdam ng gutom. Kaso lang, ang nangyayari ngayon, halos oras-oras nagugutom tayo. Bakit po? Because we eat very fast and we eat to the point of fullness. So kahit busog ka na, para bang gusto mo pa rin kumain ng kumain. Then, itong ganitong practice would teach us to listen to hunger cues. Alam natin kung kailan ka nagugutom. Yung totoong nagugutom talaga. Hindi lamang yung, sorry for the word, para bang katakawan lang, di ba? Para bang gusto mo lang talagang, At saka yung ilang mga body sensations. Parang gutom na ako. Normally, pagka ikay nakakaramdam ng gutom, after about an hour or two, uminom ka lang ng isang basong tubig, mga kapatid ko. Alam niyo po, yung gutom mo mawawala. Ano po? Are you following? Yes, Doc. Okay. Sa mga farmers. Tinanong po nila, tinanong po namin yung kanilang vocal knowledge. Meron kayong naririnig? Ang pulis daw. Ang pulis po. Okay. O ating i-mute yung mga hindi naka-mute. Okay, tuloy tayo ha. At ang ganitong habit would lead us to eating fewer calories. Kasi alam niyo po, and then your digestion also will improve. Alam niyo po, kasi yung ating pagkain, kumbaga, yung ating katawan para itong computer din. Pagka kumakain tayo,
aabot pa yan ng 15 to 20 minutes, saka ka makakaramdam ng busog. So kung mabilis kang kumain, marami ka na nakakain, hindi pa nakakaramdam, hindi pa ikaw nakakaramdam ng busog. Nakuha niyo po? Pero pagka mabagal kang kumain, dahan-dahan lamang, after around 20 minutes, pagka kulang pa yung kinain mo, well, saka ka magdagdag. No? Ngayon, pagka yung kinain mo tama na, mga minamahal ko, mga kapatid ko, ngayon, mararamdaman mo after 15 to 20 minutes where yung satiety, yung feeling of fullness, okay, starts, sabihin, maramdaman mo na, busog na pala ako, ay di, ang tama o ang pagkain mo ay tamang-tama lang. You eat fewer calories when you eat slowly, okay? Then digestion also is improved. It will lead to better performance. Lahat higit with exercise or workout, you have more time also to enjoy your meals. At pagka sa gabi, ikaw ay kakain at 75% o 80% lamang na full, you will experience better sleep. Okay? Yun. Kaysa yung ikay busog na busog, hihiga ka, malaking problema po yun. Okay? So, maliwanag po itong ating first eating habit, mga minamahal. Okay, all po. Slowly and stop at 80% full. Okay. May doon na naman akong naririnig. Makinig kayo po, mga kapatid. Kasi itong ating pag-uusap, hindi nyo ito mapapakinggan kahit saan. I bet you. Kaya nga, itong ating pag-uusap, importante ito. Okay? So, number 2. Meron po question? Sir Arnel? Sir Arnel? Yes po. Alisin mo yung alisin mo sa yung maingay dyan. Kasi pabalik-balik eh. Nakikinig din ng lecture yun eh. So, hindi maganda na yung isang tinga nandoon sa kabila, isang tinga dito dun sa atin. O, Sige po, ilalagay natin sa waiting room. Ilagay mo sa waiting room. Sige po. Hindi ko makita kasi kung sino yan eh. So, alisin mo. Sige Doc, sige po. Thank you. Sige, tuloy na po tayo. Thank you po. Okay. So yung ikalawa, the second eating habit, mga minamahal ko, healthy eating practice, you eat protein, dense foods every meal. Okay, siguro po atin ang alam, no? Ito naman yung, kumbaga very basic naman yung, ano yung mga pagkain ng, ano yung sources ng carbohydrates, ano yung sources ng protein, ano po, di ba? Very basic naman yon. So pagka sinabi natin na you eat protein, dense foods or rich foods every meal, dalawang salita dito ang mahalaga dito sa eating practice na ito. Protein, ito yung klase ng pagkain, at saka yung every meal. Ibig sabihin ito, kada kain natin, hindi dapat ito nawala doon sa ating plato. So ibabalik ko po kayo doon sa ating previous na pag-aaral. Yung healthy eating plate o my plate, di ba? Yung precision nutrition na plate na aking sinabi. Dalawa po yon. Yung anytime meal at saka yung after workout na meal. Magkaiba po yung dalawa na yon. So kindly review that one. Ano po? At siguro next time I will share dito sa ating klase ng ilang mga infographic. Akin lang po munang inaayos. Ano po? Infographic na madaling maunawaan at kahit yun lang, pwede na kayong mag-lecture kahit saan using that infographic. Okay? I will be sharing that one next time. Right? Akin muna pong hahanapin. So, itong ikalawa na habit, mga minamahal, mga kapatid, is to eat protein, dense foods every meal. Parang controversial, di ba? Kasi mayroong mga ibang mga nutritionist na ang sabi nila, sobrang protein or additional protein sa ating plato is harmful o hindi na necessary. Ito yung sinasabi na ng mga ilang nutritionist, kahit mga Adventist na mga nutritionist, pagka pupunta ka sa ating mga ospital, maririnig mo ito. Pero mga kapatid,
ayon sa mga pag-aaral, no? Hindi ako may sabi, kundi ayon sa maraming pag-aaral, try to have an extra time na inyong pag-aaralan itong aking sinasabi ngayon sa inyo, and you'll find that what I'm telling you is very much kumbaga po'y research-based. Okay? Shows that in healthy individuals, sa mga tao na walang sakit, higher protein diet is safe. Pero pag kayong tao ay may problema sa kanyang kidney, o natural, pag may problema sa kidney, hindi talaga dapat kumain ng maraming protein kasi nahihirapan na. Kumbaga ang kidney ng taong iyon ay nagmamalfunction na. Ngayon, mahirap tunawin ng ating katawan yung protein. Kaya pagka yung ating katawan ay sira na yung ating kidney, hindi na niya nasasala yung mga byproducts ng protein metabolism o protein digestion, di ba? Kaya nga, ang tao na sira ang kidney, yung kanyang dugo, pag i-examinin, mataas ang content ng creatinine. Ibig sabihin, nalalaso na ang kanyang katawan kasi hindi na nasasala ng katawan ng taong iyon yung byproduct ng protein metabolism. Okay, atin sanang naunawaan yan. Pero sa mga taong walang sakit, no? Itong ating pag-aaral, ito ang siyang pinakatumpak. So itong sinasabi ko sa inyo, hindi ito sa mga may sakit. Pag may sakit na kayo, ay ibang pag-uusap yan. No? Lahat tigit pagka ang problema natin ay yung ating kidney, may problema. Pero sa mga taong malusog, walang sakit, higher protein intake is safe, mga minamahal. And may actually be essential, mahalaga, kailangan in achieving the best of health, body composition, at saka yung performance. Gusto mong malakas ka, nakakatakbo ka, nakakatalon ka, wala kang sakit, at saka hindi ka mataba, hindi ka overweight, hindi ka obese, higher protein intake is indeed necessary, mga minamahal. Kasi protein, ang trabaho ng protein is what? Is growth and repair. Bodybuilding yan. So how can the body build mass, mga kapatid ko, di ba? Without yung sangkap for building lean mass. Wala. Nakuha niyo po? Kaya nga, bago kayo magtanong doon sa bakit yung sinasabi ni Doc De La Torre, yung ating my plate ay walang carbohydrates pagka walang exercise, kasi hindi kailangan natin yung carbohydrates kung hindi tayo nag-exercise. At ang ating pangkatawan ay overweight pa tayo, so we will be giving our body time to digest, use the extra fat for energy, kung baga po'y usage. Yun ang magagamit yung fat muna. Kaya nga, wala kang carbohydrates kasi pagka sa kain mo, may carbohydrates ka, yung carbohydrates, yun ang nagagamit. Yung fat mo, reserva na lang yun. Kaya ang tawag, reserve energy. So kung wala kang carbohydrates sa diet mo, mga minamahal ko, yung reserve energy mo, yun ang gagamitin ng ating katawan. So you are going to lose your fat, extra fat. I hope you get it. Diba? Kung may problema ito, I am open for yung anong tawag doon, personal, as a health coach, mga minamahal ko, I can also do that one-on-one. Mayroong mas malalim na ito kung talagang may mga problema. In fact, ang kailangan talaga natin, kahit alam natin, we need somebody to guide us. Hindi lang uso sa Pilipinas yan, but in the US, in Europe, yung mga health coach, yun ay hinahire talaga yan para sa isang pagbabago ng lifestyle ng isang tao. Anyway, tuloy muna tayo. Okay? So the truth is, it is hard to achieve all three. Yung tatlong benefits. Ano yung tatlong benefits? The best of health, the best of body composition, and the best of performance. Babalik tayo doon sa goals of nutrition, hindi ba? Ano yun? Body composition, health, at saka yung performance.
you move better, performance, you feel better, yun na yung health mga minamahal, and you look better, body composition. Yung tatlo na goals ng mabuting kalusugan, hindi natin ito makakamtan if the protein intake is not ideal. Okay? So, itong eating protein-dense foods every meal is the easiest way to ensure optimal daily protein need. Hello? Atin pong nasundan? Yes, Doc. Okay. Opo. What is the easiest way to ensure optimal daily protein needs is to eat protein-dense foods every meal. So the question is this, paano naman tayo kakain ng protein every meal? Okay, ha? Dito, pagka nutritionist ang kausap mo, maralim ang background noon, may mga timbangan, may mga cups, may mga teaspoon, ano po, kukwentahin mo ngayon yan kung ilang kilocalories. Kasi computing, yung energy from the food we eat, mga minamahal ko, we use yung caloric, amount, kilocalories. Kukomputin mo yan ngayon, 2,000, bawat meal mo, kinakailangan na ang caloric intake mo ay ganito lang, 500 lang. Pero dito sa ating pag-aaral, I'm simplifying it, coming from what I've learned from my recent na study dito sa precision nutrition. Kasi pag pupunta kayo sa community, hindi naman kayo mga nutritionists na papayos sa kanila. We are just mere lay people, di ba? Trying to help lay people din sa community. Kaya nga ito ang pinakasimpleng paraan. Use your hand. Nakita nyo po? Ano gamitin? Yung kamay. Kaya nga ang protein intake natin, we use yung ating palm. Ano yun? Yung ating, ano bang Tagalog ng palm? Yung ating palad. Okay, yung ating palad. So kung gaano kalaki yung ating palad, hindi kasama yung daliri ha, palad lang, gaano kalaki yung ating palad, ganon din kalaki ang isang serving ng protein natin. Okay? So the palm of the hand, this is now simple protein intake, daily protein intake. Okay? Every meal, yung ating palad, yun ang isang serving size. Sa mga babae, 1 palm, isang palad, yun ang serving size bawat meal. Sa mga lalaki, 2 palad, yun ang siyang serving size ng ating protein intake bawat meal. This will ensure adequate protein intake and stimulate your metabolism, improve your muscle mass, okay? And reduce your body fat. Kaya nga maganda ito, no? Paano ito mga minamahal ko? Okay, ito na yung sinasabi ko sa inyo. So bawat kain natin, yung ating plato, meron kang isang palad. Pagka babae ka, isang palad ng protein. Kung tokwa man yan, kung isda man yan, kung manok man yan, alisin mo yung balat. Kung beef man yan, di ba? Yung lean lang, huwag yung marami ang konti ng taba. Ganon kadami yung ating protein intake. So every meal time, ito pala, this is computed to about 3 to 4 meals a day sa precision nutrition. 3 to 4 meals a day. Ano po? Yun ang computation dito. Right. Now, so tapos na tayo dun sa ikatlo. Ano yung una na eating habit po? Eat slowly and stop at 80% full. Nakuha niyo po? Okay. Yes, Doc. Ikalawa na eating habit, ano po yon? You eat protein-dense foods every meal. Okay, so mayroong protein kada meal. Itong ikatlo ngayon is eat vegetables every meal. So dalawa na uri ng pagkain, klase ng pagkain na hindi dapat mawala sa ating plato tuwing kakain tayo. Yung protein, ano yung protein? Yun na yung isda, yung tokwa, yung karne, yung isda, yung gatas, at saka yung mga beans, legumes. Yun ang protein ha. Hello. So yung plant-based ay yung legumes,
munggo, bitsuelas, yung mga kidney beans, marami yan. Mayroong puti, mayroong pula, cowpeas. Basta lahat ng beans, they contain a lot of protein. Pwede naman kayong pumunta sa Google, inyong tingnan ngayon, protein content of mung beans, munggo. O, sasabihin sa inyo yan. Nandun ka agad yon. Okay? Now, the third is yung vegetables. Walang problema sa gulay, ating alam ang gulay, di ba? Dalawang klase ng gulay, mayroong leafy vegetables at saka yung fruit vegetables. Leafy, malunggay, talbos ng kamote, pichay, repolyo, di ba? Okay, yun namang fruit vegetables, yung sayote, yung pipino, yung carrots, yun yung mga fruit vegetables. Okay, now, sabi ng ating lola parati, eat your vegetables. Oh, di ko makain ng gulay, kain ka ng gulay. Oh, yan ang parati na maiingay yung mga nanay sa bahay. Yun ang kanilang linya parati. But science, again, research reveals that eating vegetables every meal, you will add micronutrients. Ano yung micronutrients? Yung mga vitamins and minerals. Okay? Micro pagka vitamins and minerals, kasi kakaunti lang ang kailangan ng ating katawan nito, micronutrients yan. Pero yung protein, yung carbs, yung fats, macronutrients yun. Nire-review ko lang. Hindi lamang yung micronutrients ang nandoon sa vegetables, but also a lot of phytonutrients that are essential for optimal functioning ng ating katawan. In fact, marami pang mga plant nutrients, phytonutrients na hindi pa na-discover ng tao ngayon. Inaaral pa parati. Ano kayang nandoon sa ganun? Bakit pag kinakain ko yan ay okay pakiramdam ko? Di ba? O ako'y ganun ako no? Saka na ako magsasabi ng ilang aking karanasan. At maliban sa mga micronutrients at saka phytonutrients, yung mga gulay, marami ding alkaline. Ba, yung mga nag-networking, ang sinasabi nila na ang katawan, na ang kinakain ay mga nasa fast food, yung mga burger, mga soft drinks, ang ating katawan ay acidic. At yung acidic na katawan is the body that invites or has a lot of these lifestyle diseases. High blood, diabetes, kidney failure, obesity, yung fatty liver, ito yung ganong katawan. Kasi mga sakit na ito, they are diseases related to metabolism, related to nutrients or food or nutrition, mga minamahal ko. Okay? So alkaline, kaya nga, pagka yung ating kinakain ay alkaline base, mayroong panlaban doon sa acidic, mayroong buffer doon, hindi tayo mabilis nagkakasakit. Kaya mayroong mga alkaline water. Pero yung mga gulay lahat, tigit pagka hindi niluluto, you eat vegetables raw. And you eat the fruits also raw. Yan po ay alkaline, mga minamahal. I hope you get it. Hindi ko na yun uulitin pa ng marami. At eating vegetables every meal is the easiest way to ensure sufficient vegetable needs. Tandaan nyo ang pagkain ng gulay ay kada kain. Hindi lang yung almusal ka, wala kang gulay. Wrong. No? Ang protein at ang gulay dapat kada kain natin may doon. Paano naman ito? Sabihin niyo, paano tayo kakain ng gulay? Okay, ganito naman ito, mga minamahal ko. Okay. Pero bago yun, ito yung mga benefits ng vegetables and fruits. Vitamins, phytonutrients, antioxidants, alkaline, at saka yung fiber. Yung mga hindi nakakadumi, 2 araw, 3 araw na, hindi nakakadumi. Ang pakiramdam ay mabigat na ang tiyan. Kulang ka lang sa gulay at prutas sa pagkain. When you eat a lot of vegetables, mga minamahal ko, it contains a lot of fiber. Kasi yung process na carbs, yung puti na bigas, puti na tinapay, yan ay kakaunti ang fiber. Pero yung mga unpolished rice at saka yung whole wheat bread, di ba? Marami yang fiber ngayon. Okay? Yung gulay, pagka manghilaw, marami yung fiber para iyang walis Na pagka uminom ka ng tubig, may liquid din sa diet mo, yung fiber na yan, lalaki yan. At paglaki niyan, that adds bulk doon sa ating bituka. Kaya ngayon, na punong ating bituka, dapat na idumi mo na yon.
Pero pagka walang fiber, yun. Pagka tumatai tayo, parang parang tain ng kambing, di ba? Maliliit at hirap na hirap pa tinitibig ka. It is because you lack fiber in your diet and you lack also water in your diet. Dalawa lang yan. Fiber and water. Sa mga tinitibi, o hindi nakakadumi, yan ay maaalis ang problema. Ito yung mga benefits ng fruits and vegetables. Okay. Paano kakain tayo ng gulay every meal? O ganito ito mga minamahal ko, no? Para ating maunawaan. Balik sa kamay. Okay. Paano? Inyong parang pambansang kamao. Okay? Ang protein, yung palad. Pero ang gulay, isang serving ng gulay ay isang kamao. So kung gaano kalaki ang kamao ko, yun ang isang serving size ng gulay. So sa mga babae, tuwing kakain ka, mayroon kang isang kamao na dami ng gulay sa plato mo. Sa mga lalaki, 2 kamao na gulay ang dami sa ating plato. Hello? Yes, Doc. Hello. O sino Yes sa po, yes po. sino sa atin nakakasunod nito? Delikado na yata yan, Dok. Yun ang dahilan kung bakit marami tayong problema. Marami tayong sakit. Para bang mahina ang katawan natin nang dahil sa ating pagkain. Tama po. So buhat ngayon, tatandaan natin, tuwing kakain tayo, mga lalaki, 2 kamao ng gulay. Di ba? Babae, 1 kamao ng gulay. Parati yung mga babae, parati ang mga lalaki, doble ang ating requirement kaysa babae. Okay? At dagdagan mo din ng 1 cup, yung carbohydrates kasi, kumbaga yung ating kamay, gaganituhin mo yun, puno ng prutas, di ba? Karamihan ng ating meals, mayroon kaning ganun kadaming prutas. Okay. Now, sabi dito, pag ating ginagawa itong habit na ito, kumakain ka ng gulay every meal, mga minamahal ko, you'll likely get about 5 to 10 servings of what? Cancer fighting, free radical destroying, and acid neutralizing, and micronutrient rich power every day. Kasi nandun lang yun. Panlaban sa cancer, panlaban sa high blood, yung mga free radicals na yan sa diabetes, panglaban sa acid reflux, panglaban sa deficiency ng ating nutrient deficiency. Gulay lang ang solusyon noon. Kaya nga sabi ni Hippocrates, di ba? Mga minamahal, thy food is your medicine and your medicine is your food. Sabi ng Panginoon, pagkatapos na ang tayo nagkasala, dinagdag ng Panginoon yung gulay, bahagi ng ating pagkain. Kahit sa langit na bayan, ang sabi ng Panginoon, ang mga dahon ng puno ng buhay, the tree of life, na nandoon sa, kumbaga yung ugat ay magkabilang dulo ng ilog ng buhay, river of life doon sa langit, na nagbubunga ng 12 klase ng bunga kada taon, mga minamahal ko. Ang mga dahon niyaon, yun ay kagalingan ng buong bayan ng Diyos. Kagalingan ng ating karamdaman hanggang sa langit nandoon. Di ba? Okay, so I hope you get this one. Paano maghanda ng gulay? Either raw, gagawa ka ng salad, i-steam mo ito, i-bake mo ito, i-roast mo yung gulay, i-stir fry mo, i-saute mo, gawin mong ice cream or smoothie yung gulay. Pag ako'y gumagawa ako ng pineapple banana smoothie, nilalagyan ko ng 1 o 2 tangkay ng malunggay. Kaya nga yung smoothie ko pagka umaga ay kulay parang apple green. Kasi po, mayroong kakaunting malunggay. Or you can juice it. Mga minamahal, mga kapatid. Maraming paraan ang pagkain ng gulay. You can try a lot of varieties. You can use your vegetables as snacks or your main course. Minsan nga ako'y kumakain. Masama ang pakiramdam ko. Puro lang gulay, 1 bowl hanggat ako'y nabusog. Okay? Worst vegetable opponent would come easy with just experimentation. Subukan lang ninyo kung ano gagawin. You can steam vegetables. Nakatulong ito doon sa mga para bang bloated, parating utot ng utot, pagka mga hilaw ang gulay.
Ito yun, i-steam nyo po at maganda. Recommendation. Tandaan niyo ito ha. Pupunta na tayo dito sa your food is your medicine. Pagka ikaw ay obese or overweight, the recommendation is that yung gulay mo ay 5, okay? Kumbaga po 5 servings, ikumpara mo doon sa prutas mo. So kung ikaw ay into fat weight management program, losing fat, lose weight na program, mga minamahal ko, 5 ang gulay, 1 lang yung prutas. Hindi sabihin mo, ako ay nagpapapayat, kaya nga aking diet ay prutas lamang. Mali yun. Yung prutas, matamis din yun, marami din yung calories. Dapat, mas maraming gulay, at kakaunti lang din ang prutas. So pagka if you're losing weight, you have to eat a lot of vegetables and very few yung fruits. Okay? Vegetables are less calorie dense. Pero pagka ikaw naman ay performance naman yung mo, gusto mong makatakbong mabilis, makatalo ng mabilis, ikaw ay lumaki ang katawan, magkakaroon ng muscle, 3 gulay, 1 prutas ang ratio. So ganun pa din, mas marami pa din gulay kaysa doon sa prutas. Are you with me? Yes po, yes po. Okay, salamat po. O ika-4, I still have around 10 minutes bago mag-30. You eat carbohydrate, dense foods with most meals. Inyo bang napansin yung protein at saka yung vegetables? You eat protein, you eat vegetables every meal. So every meal, kada kain, hindi dapat mawala. Pero yung carbohydrates, ang sabi dito, you eat carbohydrates, dense foods with most meals. So you can skip a meal without carbohydrates. Kaya nga doon sa ating My Plate, nakalagay doon anytime, any day meal, anytime meal, wala doon carbohydrates. Yung carbohydrates kasama lang, mga minamahal ko, pagka tayo ay nag-exercise. So, you eat carbohydrates, dense foods with most meals, especially after your workout or after your exercise. I hope you get it. Diba? Ito ang ating pinag-uusapan ngayon. Ito'y na ito. Talagang this is now nutritional counseling in very simple way. I hope you get it, mga kapatid, kasi ito yung malaking bagay, no? Sa ating mga gawain bilang mga literature evangelist, bilang mga elder sa church, bilang mga health educators, na pagka ating nakaharap ang tao, mayroon tayong magandang bagay na pwedeng i-share sa kanila. At ito na yung sinasabi ko sa inyo. Huwag kayong malulungkot. Ako ay mag-share ng infographic na kahit hindi kayo magsalita, kasi a picture is worth 1,000 words. Marami akong imik ngayon. But when I'll share to you the infographic, nitong eating habits, mga minamahal ko, napakasimple na lamang, madali niya ating maunawaan. Okay? So, maraming kayong mga requirement. It has evolved. Mayroong mga keto diet, mayroong mga South Beach diet, mayroong mga food pyramid diet, mayroong requirement 55% yung huwag na yon, mahirap na yon. Di ba? Yung requirement natin ng carbohydrate nakadepende sa laki ng ating katawan at kung ano ang ating trabaho. Kung ano ang ating ginagawa araw-araw. And the truth is that eating a reasonable amount of carbohydrates at most meals and a good chunk after exercise, a lot of people would come to meeting specific carbohydrate needs without counting calories, percentage, at saka worrying about body type. Kasi mayroong mga tao na very specific talaga, pero ito, simple lang po ito. Pero pag gusto mo yung kukwentahin natin, ay kaya ko yung kwentahin. At kung gusto nyo yung ating isama yan dito, well, that would take a lot of time, but I think that is not anymore necessary. Kasi hindi naman tayo magtatrabaho sa ospital as nutritionist. Di ba? Tayo ay mga counselor, mga health coach, pagdating sa ating communities. Okay. So,
ang benefits ng eating carbohydrate-dense foods with most meals, especially after exercise, mga minamahal, this would make meals, yung ating pagkain, more satisfying and consistent. At saka yung carbohydrates after exercise would help us recover better from our exercise. Kasi mahirap yung exercise. And would refill energy store and would keep hormones functions actively. Yung mga hormones kasi kailangan nila yung carbohydrates talaga for normal functioning. Kaya pag sinabi nila na mayroong isang doktor sa Facebook na ang sabi, wala akong carbohydrates for 3 years. Kalukuhan yun. Huwag kayong maniwala doon. I'm sorry ha. Kasi yung gulay, mayroon din yung carbohydrates. Yung mga legumes, mayroon yung carbohydrates. Pagka aking titingnan yung kanyang kinakain araw-araw, I will find a lot of, siguro may makikita tayo doong carbohydrate din doon sa kanyang mga kinakain. Maliban lang siguro talaga kung iba talaga, no? Ganon yun eh. Ganon yun mga minamahal ko eh. Okay? So, paano tayo kumakain? Yun. Ang pagsukat nito ay ganito. Pero bago yung sukat-sukat na yan, mayroon tayong tinatawag na smart carbs at saka yung not so smart carbs. Yung smart na mga carbohydrates ay yung prutas, yung mga legumes, kagaya ng mga patatas, yung kamote, yung balinghoy, at saka yung gabi, at saka yung mga plantain, yung saging, yung squash, yung butternut, yan ay meron din yung starch. Whole, minimally processed grain, yung mga brown or wild rice, yung slow cooking oats, quinoa, and some sprouts and grains, ito ay smart carbs. Pero yung processed talaga na white, hindi yan smart carbs mga minamahal. Then the beans and the legumes also are smart carbs. The not so smart carbs ay yung mga cakes, cupcakes, mga muffins, mga cookies and bars, yung mga sweets, yung candies, yung chocolate, yung mga sweet drinks, mga fruit juices, soft drinks, ice creams, including sport drinks, and sweet and dried fruits, yung mga raisins, dried cranberries, banana chips, mga dried dates or figs, mga minamahal ko, they are not the not so smart carbs. They are refined and they contain a lot of sugar. I hope you get it, no? Ito yung smart carbohydrates, ito yung not so smart carbohydrates, and the not so smart carbohydrates, mga minamahal ko, are processed. And normally they come in a bottle or bag or box. At marami ito sa grocery. Kaya nga pag pupunta kayo sa grocery, huwag kayong pumunta doon sa gitna ng grocery kasi nandoon yung mga not so smart carbohydrates. Okay? The smart carbohydrates, they have more value because they have more fiber and nutrients, and normally they are found in whole foods. At saka yung not so smart carbohydrates, they have less value because they have less fiber and fewer nutrients, and they are found in processed foods. And always look to add more value to your diet. It's smart, mga minamahal ko. Okay? So, when in doubt, you ask yourself, do these carbohydrates add value to my body? And if the answer is yes, that is a smart carbohydrate. Kaya bago ako kumain, tanongin na muna, ano kaya ang value na bibigay sa akin nito in terms of fiber and nutrients? Pero pagka wala, kakaunti, alam na natin kung ano ang tama. Okay ha? So paano tayo kumain ng carbohydrates o yung kamay uli? Ang simple na pag-compute ng carbohydrate, mga kapatid, ay yung ating kamay uli. Kung yung palad ay protein, kung yung kamao ay yung gulay, yung atin namang kamay na ating cup hands, ating binaluktot, na parang nagsasalok tayo ng tubig, no? Maghihilamos ka, ginaganito ito, di ba? Sa mga babae, 1 cup handful, yan ang isang serving ng carbohydrate. Either yung rice, yung corn, yung pasta, either anumang mga pasta na yan, or tinapay, or legumes, mga minamahal ko, root crops, yun ang siyang dami ng carbohydrates.
Sa mga lalaki naman, dalawa naman na cup hands yung ating requirement ng ano po, ng ating carbohydrates. Naunawaan niyo po? Yes, Doc. Okay. This Opo, is Doc. rather a controlled carbohydrate diet. Enough, no? Hindi ito yung low carb diet. Hindi itong very low carbohydrate diet. Ito ay controlled carbohydrate diet enough to meet your daily needs. Not so little that would hurt your performance, but not so much that it would lead to fat gain, overweight, and obesity. Okay? We don't believe in good or bad talaga. We believe in being just a little bit better, one step at a time. At ngayong araw, just think how you can make your carbohydrates just a little bit smarter. Okay? So we can step up. Yan ang puntos doon. And last but not the least, mga kapatid ko, and I have 1 minute na lamang, you eat your healthy fats with most meals. So, yung protein, yung protein, yung vegetables, every meal. Pero yung carbohydrates at saka yung healthy fats in most meals. So, not in every meal. You can skip carbohydrates, you can skip fats in your diet once or twice sa inyong meals a day. I hope you get it, mga minamahal ko, di ba? Okay, skip ko muna ito and we'll be discussing siguro one whole discussion dito sa healthy fats kasi ito yung mahalaga. Paano yung computation ng fat? O ito naman yon. Kung yung palad ay protein, yung kamao ay gulay, vegetables. Kung yung cup hands ay carbohydrates, ito namang hinlalaki, ito naman yung ating healthy fat intake. Sa mga babae, isang hinlalaki. Sa mga lalaki, 2 hinlalaki. So pag kumain ka ng nuts, siguro kung mani ito, mga 8 hanggang 10 piraso lang ng mani. Huwag naman yung kakain ka ng mani ay 1 kilo. Mali naman yun. Kaya nga ating nakikita dito siguro kung saan yung ating problema. At pagka nagisa ka, pag kumain ka ng deep fried na manok, no, deep fried kagaya ng Chicken Joy, yung sa McDo, yung mga pinirito lubog sa mantika, just imagine that over na doon sa ating need na fat, mga minamahal ko. Okay? Pero mayroon pa iba itong mga bagay. Pagkat wala na akong time, then I just have to end right here and greet everybody. Magandang gabi po and God bless us all. Salamat po and ating kalusugan. Thank you, bro. Thank you. Doc John. Thank you, Doc. Maraming salamat, Doc. Sorry, ang dami naming natutunan ngayon. Okay, praise God po. Purihin ng Panginoon. Okay, maraming salamat Pastor John sa pag-share sa amin ng napaka gandang mga kaalaman sa kalusugan, particularly sa ating nutrition. No? Ang dami nating natutunan ngayong gabi. Kahit sabihin pa man natin na marami na tayong mga seminar na nadaanan, pero mayroon pa rin talaga tayong natutunan, lalo na sa bagong ano ngayon, no? Bagong pyramid na plato na, no? So, yun. Yung protein, mga kapatid, at saka vegetables. So, yung iba ay hindi lang iba, pati ako na rin no? Tipid-tipid sa protein, no? So, yun. No? Hindi ko na ulitin kasi siyempre napakinggan nyo naman no? So, salamat, Doc John. For the information of everyone, lalo na sa ating mga pastors dito at sa mga sa mga graduate na ng bachelor's degree, ay mayroon po tayong darating na mas maganda pa. Sabi pa, the best is yet to come, mga kapatid, because Doc John with LIMS ay tayo po ay may plano na mag-offer ng Master of Public Health
towards siguro magkakaroon din tayo ng doctor ang public health later. So yun po ay pinaplansa lang namin at maraming salamat sa availability ng ating pamilyang mga doktor, mga kapatid, no? So maraming salamat Pastor John, Doc John sa availability dito sa LIMS, at abangan niyo mga kapatid dahil pasarap ng pasarap po ang ating pag-aaral dito sa LIMS International. So, yun po ang marami ng mga pastors ang excited na mag-aral, mga kapatid. So, ang dami tayong mapapag-aralan dito at sa ating Master in Public Health. That will be a great good news para sa ating mga pastors, because that will be a kind of an education that is hybrid. Hindi po pwedeng online lang tayo palagi. Meron din tayong face-to-face when that time comes, and our target is to start it in the first semester. Ibig sabihin, January na po mga kapatid, God willing. So, thank you very much, Oli, Pastor John, and we'll have a break for 2 to 3 minutes mga kapatid, then we'll have our Hebrew